Video na ito, ituturo ko sa inyo kung paano gumawa ng savings account sa BPI gamit ang iyong cellphone. So madali lang ito at pwede mong gawin kahit nasa bahay ka lang. So before to start, kung di ka pa nakapag-subscribe sa akin YouTube channel, so pindutin mo na ang subscribe button para update ka sa mga susunod nating video. So step 1, i-download nyo po yung BPI. Kung wala po kayong BPI, i-download nyo po yan sa Play Store po. So kapag na-install na, so buksan ang app. So step 2, piliin ang open account, get started, and then click nyo po itong create new account. So, do you already own BPI product? You only need one of the following. Kung meron kang pong ganitong BPI product o ginagamit mo ito, meron kang BPI na ginagamit mo ito sa deposit account or credit card or loan. So, first time ko gumamit ng BPI. So, ang ilalagay ko dito ay no open a deposit account. I-click na dito ang continue. So, ito yung mga gagawin natin para makapag-open po tayo ng new account. Part 1 is get started. So magpo-provide tayo ng mga personal information natin tulad yung pangalan natin. Part 2, verify identity. So yun, ihanda po natin yung ating valid ID. Pwede po yung national ID or digital national ID or PLC's ID, passport, driver license or etc. And then part 3, create account. So yun, magpo-provide tayo ng mga work details natin, review your application and create your account. So continue natin yan. So are you Filipino? So yes, confirm natin. And then do you have your ID with you? So select natin dito yung anong gagamitin natin ng valid ID natin na gagamitin natin. So ito yung mga acceptable na IDs na pwede natin magamit. National ID po yung ginamit ko po. Ayan, and then continue. And then dito ay sa pag-open po natin ng savings account sa BPI, so wala po itong maintaining balance requirement. So pwede po yan zero balance, hindi compare po sa iba na kapag nag-open po tayo meron pong maintaining balance. So dito kahit zero balance po yan, so hindi tayo makakaroon ng penalty kung walang balance sa ating account, kahit zero pa yan. Kapag meron tayong 5,000 sa ating account, so yun, makakaroon po ng interest po yan. And then continue natin. I-click natin yung box po dito, I agree to the term and condition. Pwede natin yung basahin guys. And then i-enter natin dito yung email address natin. So kailangan guys yung active email address natin ang ilalagay natin dito, kasi pwede sila dumag-send ng transaction natin. And then solve the math question. Enter natin dito kung ano yung answer dito. Next natin yan. So verify your email address. Yun. Tulad ng sabi ko kanina, magsisend po sila ng code kasi i-verify nila po yung email address natin. So pumunta tayo sa ating Gmail account. Hanapin natin yung BPI OTP. Ayan, yung sa akin. So i-click natin, pagka-click natin, i-copy paste natin dito sa your verification code has been verified. So enter naman natin dito yung mobile number natin. So kailangan active kasi magsasend naman sila dito ng verification code. Ayan. And next natin, pagka next natin, so ayan, okay, send it. Ayan, i-enter natin dito yung one-time pin natin, yung code natin. Confirm natin yan pagkatapos. Ayan, dito na tayo sa mga information details natin, tulad ng yung first name natin, ilalagay natin, middle name, last name, suffix, kung meron tayong suffix name, tulad ng junior, senior, yung mga, pero optional po yan, pwede natin hindi lagyan. So mother's maiden name, yung pangalan po ng ating mother, kailangan tugma po yan sa ating valid ID na kung ano yung nakalagay sa ID natin, yun ang ilalagay natin dito para madali po tayo ma-verify guys. Continue, and then ilalagay natin dito yung date of birth natin, country of birth, and city of birth. Next, we'll verify your identification. So i-verify naman natin yung ating identification. So kailangan natin dito magpasa ng valid ID natin. So
select natin dito yung national ID kasi national ID yung gagamitin ko, then confirm. So para confirm natin, so yan, i-scan po natin, i-picture po natin yung ating ID, front and sa back po ng ating ID. So pagkatapos po yan, so yes, part 2 done. Kapag na picture natin o naipasa natin yung ating valid ID, so add your details, click natin ito. Ayan, so what's your gender? So male, depende po sa inyo yan kung anong gender niyo po. Continue natin. Ayan, what's your marital status? Kung ano yung status mo ngayon, single ba or married? So ayan, depende po yan sa inyo. Confirm and continue natin. Pagkatapos, and then what's your address? Lalagay natin dito yung address natin, yung country natin, siyempre Philippines, yung city, municipality natin, district, town, house. Ayan, so house, lot, block, unit number, floor, building, optional po yan, street, subdivision or village, barangay, and zip code. Yan yung kailangan natin i-fill up. Confirm and continue natin. So ayan, tell us about your work. So source of income, kung saan natin nakukuha yung income natin, pwede natin sabihin allowance. Kung meron kayong, let's say example, merong isa po kayong empleyado or meron kayong trabaho, so pwede po kayo i-select itong salary kasi para naman ito sa salary. Kung gusto niyo po, dito niyo po ma-receive yung salary niyo po, sa salary po. So depende po yan sa inyo kung ano yung source of income niyo po. Kung sa allowance, ayan, confirm niyo lang. And then yun, job title niyo po, ano po yung position niyo po sa, ayan. So ito yung aking nilagay po dito, source of income, so salary, employee name, yung po, name ng company po kung saan ako po nagtatrabaho, job title ko, ano po yung position ko po, nature of business, so banking, local, universal, commercial, ayan, and then confirm and continue natin. Click itong review application, ayan, review application, tingnan natin kung mayroon pong mga mali, pwede natin i-edit yan kung mayroon pong mali. Ayan, kung tama na yan, so confirm natin. Ayan, pagka-confirm natin, so create your online banking account. Gagawa po tayo dito ng username natin at yung password. So tandaan po natin yung ating username at yung password kasi yan po yung gagamitin natin sa pagla-login. Yan po yung example na nasa screen po, yan example po yan. Continue natin. Ayan, pa-continue natin. We have successfully opened a deposit account. Your account number is, then ito yung magiging account number natin na pwede natin ibigay po kung sino yung magpapadala sa atin ng pera. So magla-login po tayo dito. So pwede nyo po i-activate yung mobile key nyo po. So let's example kung meron kayong mga transaction, so kailangan po ng PIN or PIN code or biometric yung fingerprint natin. Yan, pwede tayo gumawa po ng nominate your PIN code to make sure that you will ask for on OTP. Ayan, dito do you want to use biometric? So itong biometric ay ito yung fingerprint. So hindi natin kailangan magla-login or i-input yung mga username natin or password. Kasi kapag gumamit tayo ng biometric, so pwede na tayo mag-login using your fingerprint. Yes, enable biometric sa akin. Ayan, so successful. So ito ay maghihintay pa tayo dito ng verify. Pero kapag meron kang account dito, kahit hindi ka pa verify, so pwede ka na mag-transfer dito ng pera. So ayan. Ganito yung makikita natin kapag hindi pa verify yung ating account. Pagka-pindot natin sa ating debit card to account verification progress. So hindi tayo makakakuha po ng debit card hanggang hindi tayo verify. So kapag na-verify na, pwede na tayo mag-order ng debit card natin, yung ATM card natin. So kapag na-verify na guys yung ating BPI account, so magsisend sila po ng or makaka-receive ka po ng chat na verify na yung account tulad po nito. So yan, so I have saved your BPI account is now fully verified. So yun, kapag fully verify na yung ating account, pwede natin
magamit yung kanilang BPI online services like 247 account access, pay bill, funds transfer, and many more. Ganun po kadali na mag-open ng savings account sa BPI using mobile phone. So yun lang po, i-share ang video na ito para po makatulong sa iba. So maraming salamat po.